Kaya ho siguro, kailangan bantayan natin ano ang mga forma ng korupsyon sa loob ng piskalahan. Cheating, plagiarism, bullying, etc. po. Next. Nakakalungkot ho na pati sa graduate, mga Catholic schools, meron ho tayong mga produkto na nagiging mabuting, magaling na engineer, magaling na abogado, pero hindi mabuting tao. They are professionally good, economically successful, but look what they are doing to our country. Next. Kaya ho ang challenge sa atin, we have to promote integrity. We have to promote honesty, but not just honesty, integrity. Okay, sabi ho ni Senator Rubino Salonga, in all areas of national endeavor, there is need for imagination, careful planning, thoroughness, and integrity. Next, wala bang oras natin? Ano ba yung integrity? Pareho lang ba yan sa honesty? Tama ba yung honesty is the best policy? Yes? Not quite. Honesty is good, but honesty is not enough. I tell you what, I have met people who are very honest. Actually, yung pagka-honest nila ay walang hiyak. Bakit? Sabi nila, sinasabi niyo kurap ako, hinahanap ko kung saan ako ng pera. Tignan niyo yung mansion ko. Diyan ako tayo yung pera. At least hindi ko tinatago. Alam ko naman kurap ako, at least honest ako. Tama ba yun? Alam niyo yung iba na maka-honest. Sinasabi nila, lahat naman tayo kurap eh. No, be honest. Ano ba yun? So, honesty is good, but not good enough. Tama ba yan? Honesty is telling the truth about your own feelings, about what you know. But suppose what you are doing is wrong. It is not enough to be honestly telling that you are doing what is wrong. You have to correct the wrong that you are doing. Wrong. And not only that, we need to correct the wrong that other people are doing. Ito po yung gusto kong sabihin. Hello? Pakinggan nyo ito, ha? Sabi ko ng iba, be honest even if others are not honest. Be honest even if others cannot be honest. Be honest even if others will not be honest. Ano yung ibig sabihin nun? But as long as I'm honest, I'm okay. What about if the other person is not honest? Paano siya? Basta ako honest. Tama na ba yan? No. You have to demand honesty from other people as well. Yan. Meron mo kasing supply and demand. Supply means, I will give you my honesty. But, demand says, if you are not honest, I will demand honesty from you. Tama ba yan? Iba po yung just being honest from demanding honesty from myself as well as from other people. Dito ho, nagkakaroon ng problema ko minsan dahil ang tinuturo lang natin ay be honest. Hindi natin tinuturo na the other person should be pressured to be honest as well. Kailangan mo humihingi tayo ng official receipt. Tama ba yan? Sino dito ang may nagbibigay o nakatanggap ng Valentine cards?
Good. Meron na ako nakikita bumili ng Valentine cards. Hanap siya ng hanap sa Hallmark. Finally, nakabili siya. Nung makita ko, ang napili niyang card ay, "To my one and only sweetheart." Good. Pagdating sa cashier, nagbayad siya. Bumili pala siya ng 3 kopya ng Valentine cards na "To my one and only sweetheart." Kaya sino dito nakatanggap ng ganon? Kailangan humingi kayo ng official receipt. Okay. Baka mamang niloloko lang ka. Next. Kanina po. Ito po ang kailangan, ewan ko kung kaya mo tanggap. Integrity means not just being honest, but checking myself whether what I believe in is true or not. Kaya ako kailangan sa integrity, hinaharap ko ang totoo. Pangalawa, ginagawa ko ang tama kahit ako masaktan. Pangatlo, nagsasabi ako ng matapat kapag tinanong ako sa tamang panahon. Ngayon, hinaharap ko ba yung totoo? Nag-cheat ka, 3 points lang naman eh. 95 ang grades ko. Minus mo rin 3 points, 90 pa rin. Alibay. No? Harapin yung totoo na nagkamali ka. Yun ang honesty. Pangalawa, gawin mo yung tama. Sige, ma'am. Tatanggap ko. Failure, I will admit na nagkamali ko. Kaya ba natin yan? Sana po, makaya natin dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Next. Ano ang mga implications nito? There are implications for our own movement. If we fight corruption and promote integrity, we must realign our values foundation with good citizenship and good governance. Tama ba yung sinasabi natin, charity begins at home? Tama? Tama yun, pero again, not enough. Charity begins at home, but it should not end there. Di ba? It only begins at home, but it should not stop at home. Your charity should flow into the neighborhood, into society, into the rivers, into the trees, into the forest. Your charity should expand to include not just yourself, your family, but also the rivers, the seas, the fish, the animals, and the whole of society. So sa susunod, i-correct mo yung teacher nyo ha. Sabi, charity begins at home. Ma'am, charity begins at home, but it should not end there. Baka mamaya, charity ay puro lang sa kapuso at sa kapamilya hanggang sa kabantada at sa kapatid. Kailangan po ay umabot ito sa mga kababayan, sa mga kapwa. Next. Our homes shall be a school for the kind of love that goes beyond kinship and family ties. Alam niyo, bilib ako doon sa mga pamilya na itinuturo ko doon, anak, huwag ka mandala. Bilib ako sa mga parents na gano'n. Anak, hindi kita pinapakain ng nakaw. Paglaki mo, huwag mong papakainin ng nakaw ang magiging pamilya mo. Anak, huwag mong sirahin ang pangalan ng iyong daddy. Diba? Bilib din po ako sa mga pamilya na nagpipiknik ko sila sa mga parks. Natutuwa ako doon sa mga pamilya nakita ko. Nagpiknik
sa mga park, latag sa damo, may pagkain, prutas, tapos nakatuksok sa damuhan, yung bandera ng Pilipinas. Ang ganda po. Meron ng mga nagtatanong, what is your ambition in life? To become a doctor. Ah, good. What will you do? I will set up a clinic and I will help my family. Is that good? That's good. That's not good enough. Baka mo pwede naman dagdagan natin. Gusto mo maging doktor? Alam mo, baka pwede ka maging regional director ng Department of Health. Yan. Sana, isama niyo naman ang gobyerno bilang target na paglilingkuran ninyo. Di ba? Next. So siguro, ano yung mga pwedeng gawin sa ating mga eskwelahan bilang mga bagong aktivista? Review of school procurement process. Dear student leaders, pwede ba natin i-check ang mga pagbili ng mga supplies o kahit man lang doon sa inyong mga student organizations? Do we have a good financial report? Meron ba? Meron bang financial report ng mga pera ng student organization? Bili ba ko doon? That's good. Alumni program. Alma mater check and checkmate. Kung ang classmate ninyo ay nagiging corrupt, pwede bang i-checkmate mo siya? Okay? Next. Asan ka ba? A stronger anti-cheating policy. Stronger anti-cheating policy. Alam niyo po, sa ibang eskwelahan, pag nahuli kang mag-cheat, bagsak ka sa subject. Pwede ba ang mga student leaders? Sino mga student leaders dito? Pwede ba ang student leaders, number 1, pangako nyo hindi kayo mag-cheat? Pwede bang ikampanya natin sa mga ka-eskwela sa buong eskwelahan yung policy at stronger anti-cheating policy? Yung review of sportsmanship, sana walang pandaraya sa edad at saka sa grades. Review of contest, sana po sa mga contest, walang dayaan at walang sisihan. Tanggapin natin yung judge's decision. Review of our charity work. Sana po yung mga charity collection ay hindi laging contests na pataasan ng points. Next. Ngayon, kung ito yung seryoso tanong, paano kung may alam kang anomalya? Magsasalita ka pa. Paano kung yung teacher mo namumulekta? Alam mo para sa sarili niya. O magtuturoan lang tayo. Ay, doon ko makibagsak. Paano kaya yan? Ako, bibiligo ako. Dahil subukan ko rin yan eh. Yung grade 5 kami, nag-walkout talaga kami mga lalaki. Kahit na nasuspect kami. Basta napatunayan namin na naninindigan kami, mali yung ginagawa ng teacher natin. Challenge. Grade 5 lang ako noon, ha? Challenge. Huwag sabihin, bata pa kayo. Kung meron mga corruption na nangyayari dyan, kaya ba natin gawa ng paraan? Dapat kayanin natin. Why? Because we need to develop this sense of the love for truth. Hindi ko matiis. Pwede ba na ulitin natin ito? Hindi ko matiis. Ulitin naman natin. Hindi ko matiis na wala akong ginagawa sa harap-harapang pandaraya. Can I say that as a mantra? Hindi ko kasi kayang tiisin. Hindi pwede yung kitang-kita ko may ginagawang pandaraya. Wala akong ginagawa.